Eto pa mga bossing ko, ma-share ko lamang. Kasi, nung nag 40 days po yung aking anak, nag-general cleaning po ako doon, napakalinis na ng sahig. Tapos, noong nakatapos na ng gabi, malinis pa rin po siya. Kaya na sumunod na araw, hindi po ako naglinis. Ngayon, nagtaka po ako kasi, nung pagpasok po namin, nagtaka ako kasi, may mga uling, pero hindi bakas ng paa, uling sa sahig. Daming uling. Sabi ko, sino pumasok dito at may uling, mga bossing? Ngayon, sabi nila, tumanggis lahat sila tumanggi. Wala daw po napasok. Sabi ko, baka si Jovelyn na masyal. Sabi ko gano'n. Dinaan ko lang sa biro. Wala sa isipan ko, baka pumasyal si Jovelyn. Biglang pumasok sa isipan ko. Biglang sabi ko kay Candy, bakit uling? Biglang pumasok sa isipan ko, kiniremate nga pala si Jovelyn, mga bossing. Ayun, tapos sila na anuhan yung balahibo. Ngayon, tinatayon ako ng balahibo. Bigla ako din naisip. Sabi ko, oo nga. Si Jovelyn nga pala kiniremate. Parang pumasyal si Jovelyn, mga bossing. Pero para sa akin, natutuwa ako kasi pumapasyal pa yung anak ko. Alam ko, nandun pa yung anak ko. Kaya happy po ako. Pero alam ko, nasa langit na siya. Pumapasyal-pasyal lang po siya. At alam ko, gabay na po yan. Kaya mula ngayon, mahilig ako sa mga angel. At ang anak ko, ituturing ko na isa sa mga angel. Pagka may wish ako sa kanya, mga bossing. Kasi kung hindi nyo po natatanong, pero ikukwento ko dahil madaldal nga po ako. Nung pinanganak po si Jovelyn, mga bossing ko, ay may supot po siya. Tapos, siya po ay napakaswerte sa negosyo. Ito pong online po namin, nagsimula lang po ito, mga bossing ko, sa kanya. Nangutang ako sa kanya ng 5,000 pesos. Yun lang po, sa kanya nagsimula yung 5,000 pesos at napagulong ko na po siya, mga bossing. Tapos, kada may sisimulan ako negosyo, sa kanya ako nangungutang. Kahit may pera ako, sabi ko, anak, pahiraman muna ako kasi alam ko, swerte po siya sa negosyo. Halimbawa, pumasok po kami sa isang restaurant kasi, or kaya sa isang, halimbawa, bumibili kami ng prutas, walang nabili sa kanya. Once nakasama ko si Jovelyn, or kami, halimbawa ako, pansin ko, biglang dumadami ang customer kaya hindi na kami na-assist. At pag may alam yung customer, yung nagbebenta, hindi niya kaagad kami ina-assist. Sabi ko, ma'am, ang tagal niyo naman kami assist. Sabi niya, kasi po swerte kayo, kaya hinuli ko kayo para madami pang customer ang dumating. Naniniwala siya sa ganon. Ganon din po si Jovelyn. Kapag po kasama mo niyo po siya, at bumili kayo, asahan nyo na dadag sa inyong restaurant or kaya po yung binibilhan po ninyo. Halimbawa po, i-try nyo po kayo, walang tao doon sa bibilhan po ninyo ng prutas or kahit saan kayo bibili. Tapos bigla na lang may darating, dadami na po sila, hindi ka na ma-assist, mantalang kanina, wala naman tao. Yung ganon, may taglay talaga siyang swerte. Kaya minsan pag halimbawa, ito nga po yung pagtapos po niya na ikiniremate. Kinabukasan po, mga bossing ko, ay may bossing po ko na pumunta po dito sa bahay na nanggaling po siya sa ibang bansa. At marami po siyang binili, mga bossing. Ayan, kumbaga yun nga po yung nagastos nga po namin, nasambot din po doon sa binili po niya. Parang 3 bossing ko na nagpunta po dito, mga bossing. Parang, ayun po, parang binalik po niya. Ganun siya talaga kabait si Jovelyn. Kapag halimbawa may wishes ako sa kanya, anak, bigyan mo ko ng benta or kaya, anak, basta mag-wish ka lang sa kanya. Kaagad-agad may mga dumarating na blessing, mga bossing. Ayun, kaya simula ngayon tinuturing ko na siya na angel. Kaya medyo, hindi ko pwedeng sabihin hindi ako nalulungkot. Malungkot talaga ako, mga bossing. Sobrang sakit. Pero yung mga ganong sitwasyon, isa siya talaga sa mga angel ko, mga bossing. Kaya kung kayo po may mga ganon din, naniwala kayo sa ganon, pwede rin kayong mag-wish po sa kanya. Kasi natutupad ka agad ko ano po yung mga wini-wish ko po. At saka yun nga po, may taglay po siyang swerte. Imagine niyo po, 5,000 pesos ako nagsimula. Tapos di ko rin po inaasahan. Hindi rin ganun kalaki yung kita ko sa mga pagbibideo. Minsan nadadali pa ako ng copyright. Akala okay, yung pala merong mga pending or kaya nawala na ng ads yung mga ganun, mga bossing. May mga ganun pangyayari, mga bossing. Pero tuloy pa rin. Pero nakasurvive dahil may taglay na swerte kapag nag-wish ako sa kanya. Alam niya po yun. Kapag po halimbawa, mamimili ako, gustong-gusto ko siyang kasama kasi lahat na yung mga binibili ko, mga bossing, nabibili po kayan kaagad, nabibenta kaagad, mga bossing. Lalo na pag halimbawa sa mga buy and sell, lalo yung mga big time, yung mga ganyan, nagba-buy and sell ka ng mga bahay, yung ganyan, mga bossing. Isama po siya. Naku, mabilis po nabebenta yung bahay, mga bossing. Kaya siya po isa sa mga tinuring ko na isa sa mga lucky charms ko, mga bossing. Ayan.
Kaya ngayon, sobrang happy ko rin naman dahil yung ayon sa doktor ngayon, okay naman daw po, hindi ganun siya kalala. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Pero ano't ano man, positive pa rin mga bossing, laban lang tayo sa hamon ng buhay. Hello po mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, gumawa kami ni Daddy ng tinuro sa amin ng aking nanay na matagal na may diabetes mga bossing kasi naglo-low carb po siya mga bossing. Ito po yung tinuro niya. Yan. Wheat bread. Pero yung low carb wala yun. Walang bread. Ngayon, ako lang meron. Si Daddy lang ang ano kasi hindi pa naman siya low carb. Ngayon, pero wheat bread, tapos with egg, tuna, tapos ang tuna po namin ginagamit ay eto daw. Mantika na olive oil. Yung Gold Sea. Yan, yun ang pangalan. Tapos, yellow pin po siya. Tapos, olive oil yung pinaka tuna. Pang mga may diabetes daw po yan. Oh. Ano yan? Nagsusoya ka na? Hindi pa siya uminom kanina ng umaga. Sure. Parang may kanina. May ininom kanina. O siya, sige. Ayan. Pipino po siya. Tapos, may nilagang itlog. Tapos, may tuna. Ayan, masarap naman po siya. Yung kakainin namin walang rice, mga bossing. Tapos, bigyan ako ng nanay ko ng labanos. Tapos, maraming bawang. Yan po yung ano. Tapos, masarap naman po siya. Yan, kain po tayo. Pagkain ng mga low carb. Hello mga bossing. Ngayong araw na ito ng Biyernes, mga bossing ko ng hapon, ay medyo nalungkot po ako dahil pumunta yung mister ko sa ospital at yun nga pong doktor na check up po sa akin sa internal ay may emergency. Kaya Monday pa po ako mapapacheck up. Mantalang sabi po kasi na aking kapatid na nurse nga po na nasa Canada ngayon, sabi po niya huwag kong baliwalain daw po yung puso ko nga daw po dahil sabi po ng sister ko ang pagkakabasa niya daw po ay may butas na. Ngayon po, medyo nag-alala ko at medyo, yun nga po, kinakabahan po ako at nanlalamig ang aking mga kamay. Yung mga nakalipas na araw mga bossing. Kaya ayoko din na malalaman yung sakit ko mga bossing kasi parang feeling ko lalo lalala dahil parang iindahin ko ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, lalo kong kinakabahan, yung ganun, tapos ninervyos ako, lalo kong nararamdaman ko ano yung matagal ko nang nararamdaman. Parang tumitindi pa nga po siya mga bossing. Ngayon po, kaya ang ginawa ko po, sakto-sakto tumawag yung mother ko kasi alam niya ngayon yung check-up ko. Dahil po nag-aantabay sa check-up ko ay mga nakangamusta ng mga bossing, yung mga friendship po natin dyan, mga kamag-anak. Yun nga po, dahil sabi ko sa Monday pa, huwag daw pong baliwalain. Kaya yung sister ko po ay naghanap po sa ngayon ng ibang doktor at meron kaming doktor na bago. Pero pupunta pa rin kami sa Monday do sa dati naming doktor. Kasi sabi po nila, dapat may doktor ka talaga na pinache-check-upan para alam yung history mo. Kasi yung nangyari sa anak ko, biglaan po siya. Wala siyang history, walang check-up. Kaya kumbaga yung hihipo sa kanyang doktor, parang mangangapa. Kaya sabi ko nga po sa inyo mga bossing, kailangan meron na tayong doktor talaga para alam yung history natin. Para pag may emergency man, hindi nakakapa-kapa mga bossing. Kaya yun nga po, magpa-check up na po kayo ng buong pamilya ninyo dahil mas mainam na maaga kaysa nga po sa huli na bago nyo po ito matuklasan. Ayun nga po, pupunta kami ngayon, nagpa-lista na yung sister ko po. Kaya 1 to 4 pupunta po kami. Ngayon po, dadalhin ko lahat yung aking mga medical na mga na-request na sa Monday, papakita ko rin po ito sa talagang doktor namin po mga bossing. Ayan. Kaya mamaya po, babalitaan ko po kayo kung ano po yung pagkakasabi po sa akin. Noong una mga bossing ko, sabi sa akin may bossing ako na nakipag-usap sa akin. Tumawag, sabi niya, buti Miss Apple, nakakayanan ko daw po. At saka yung nangyari nga po dito yung sa anak ko nung ika 40 days, sabi niya, buti nakakayanan mo kasi yung mister daw po niya ay nawala din. Pero hanggang sa ngayon, ilang taon na lumilipas ay talagang napakasakit daw po. Ano pa yun sa akin, anak. Nga po, sabi nga po nila, kumbaga yung magulang ang maglilibing sa anak. At napakasakit kapag ang magulang ang naglibing sa anak. Ayun nga po, meron din akong napanood kasi nagsisearch din ako pag halimbawa
parang sobrang bigat na. Ang kabaliktaran naman sa akin, pagka sobrang bigat na, nagsisearch ako para lalong pumatak na yung kumbaga yung nasa kalooban ko. Gumaan po siya. May napanood nga po ako doon, parang 6 years ago, na parang, nga po, na nawala yung 3 anak po niya. Kaya lang, ito naman, na-confine po siya, talagang dumaan sila sa proseso, parang almost a years din bago nawala yung anak niya. Pero dahil, kumbaga, tanggap na rin po niya at nasa lahi nga po rin nila, bagamat napakasakit nun, 3 anak, ay at least daw po naalagaan niya, kaysa daw po yung sa mga na-aksidente or kaya po yung mga biglaan. Ang sa akin kasi biglaan, mga bossing ko wala nga po kaming kaalam-alam. Ang nasa isip ko lang, uuwi din kami, papacheck up siya, baka nagkaroon na siya ng asthma. Yun lang nasa isipan ko. Wala po sa isipan ko na ganun yung mangyayari. Kaya, yun nga po, hanggang sa ngayon talaga hindi ko matanggap. Tapos pagka ganun, ang sakit sa dibdib, mga bossing. Yung bang tipong parang may nakabara, yung parang nakalunok ng buto na hindi ka makahinga, yung ganun, mga bossing. Kaya, ang sakit po talaga. Kaya ngayon, hindi ko lang sinasabi sa kanila, ilang araw nga pong ganun. Kaya kailangan pa-check up po ako ngayon. Kaya yung sister ko, naghanap po siya ng internal na doktor. Pupunta po kami ngayon yun nga po, sa ospital. Kasi kailangan ko na po talagang magpa-check up. Mamaya po, mga bossing, babalikan ko po kayo kung ano po ang pagkakasabi sa amin ng bago naming doktor ngayon. Kasi pwede rin naman na may iba kang doktor, parang mag-second opinion po kayo. At saka kung in case man may emergency na kunod, kasi hindi naman po natin masabi ang buhay, may emergency, halimbawa busy yung isa, kasi ganoon na nangyari sa anak ko. Saktong-sakto holiday po noon, no, November 1, ay mga halos lahat po ng doktor ay mag-holiday nga po noon sa October 27. Halos lahat po nasa bakasyon. Ngayon, parang nagtuturuan ko sino yung available lang. Kaya mas maganda may mga iba ka ring doktor na hahawak sa'yo para in case na may doktor na sa bakasyon, merong doktor na nakakaalam din ng history po ninyo. Kaya yun po ang isa sa mga pinakamaganda, dapat magpa-check up na po kayo, mga bossing. Kahit wala kayong nararamdaman, dahil huwag nyo na po intayin na biglain po kayo. Or kaya po, para nga po, may doktor na nakakaalam ng history nyo, at in case man anumang mangyari, knock on wood, ay may alam dun sa history po ninyo, kaysa sa pag-aaralan pa po kayo. Kaya yun po kasi yung may nakapagsabi sa akin na ganun. Kaya dapat meron tayong doktor talaga. Ayan po, mga bossing. Ngayon, sa akin, ang nararamdaman ko sa pool naman po, lalo na kapag ako'y na-high blood, parang nangangatog po ako, tapos nalalamig ako. Pag hindi naman ako na-high blood, may biglang ganun pa rin pangyayari na kahit nakaupo po ako, na parang ako'y nalalamig, nininervyos, hindi ako makatulog, yung ganun. Hinihintay ko po na maalis yung kaba. Kasi minsan may kaba na hindi ko maintindihan ba't ako kinakabahan. Nininervyos po ako. Pagkatapos, meron din na pagkakataon, meron din akong kaibigan na sabi ko sa kanya, bakit po ganun? Parang humihikbi ako pero hindi ako umiiyak. Yung gumaganon ako, mga bossing, na hindi naman ako umiiyak. Dahil siya nga po yung manggagamot, sabi niya po sa akin, magdasal ka, may mga negative na mangyayari. Pero isa rin po daw ito sa sign na meron na nga daw pong problema sa puso, na hindi ko naman umiiyak pero humihikbi po kayo. Ngayon po, mga bossing, gagayak lang po ako at ako po ay pupunta kami ng sister ko, pupunta po kami sa ospital, mapapacheck up po kami. Kasi yung sister ko naman, may problema rin po siya, na nahihirapan siyang huminga. Sa kanya naman po, may thyroid siya sa loob, na delikado rin po yun kasi nasa loob. Mas maganda daw po at mas mabilis na magagamot kapag yung goiter, yung thyroid ay nasa labas, kung maaoperahan, kumbaga nasa labas na po siya kaysa doon sa nasa loob. Kaya mahirap din po para sa kapatid ko na huminga minsan, para daw pong hinahapo po siya. At saka kapag kumain lang siya ng konting matamis, kaya wala po siyang diabetes, yun lang talaga, nahirapan din po siyang huminga. Dahil nga po sa mayroon siyang thyroid sa loob. Kaya sabay na po kami na magpapa-check up. At ganoon din yung mister ko naman, may sinabi po siya sa akin na ngayon yun lang daw sinabi na mataas daw po yung pagdating sa usapin ng liver po niya. Kaya pagdating sa kalusugan, mga bossing, kalusugan, masasabi ko, kailangan, yaman na po na rin natin na tayo ay malusog.
Kasi once na ikaw po ay may karamdaman, alam mo na may karamdaman ka, may limit na yung ate pong mga ginagawa. Kaya kailangan, habang wala kayong nararamdaman, kaysa bibiglain kayo mga bossing ko, magpa-check up na po kayo. Kaya babay po muna, mamaya po mga bossing, update ko po kayo kung ano po ang mga susunod or mga sinabi ng doktor kung tama yung findings ng aking sister. Ayan po mga bossing ko, kakauwi ko lang po mga bossing, galing nga po kami sa ospital. Ngayon, dahil nga po sa wala pa yung, sa Monday pa yung doktor ko sa internal, ay sa iba kaming doktor na internal. Siya naman, siya yung tipo ng tao na kapag po sa OB lang, hindi niya babasahin sa'yo. Bagamat babasahin niya, pahapyaw lang. Ang sabi po niya sa akin, parang maliit na maliit lang, para makukuha pa ito sa gamot. Diyos ko, thank you po Lord. Ganon din po yung sa pagwiwi naman sa kidney, parang, kumbaga, may maliit na. Sabi ko, Dok, tingin niyo po, kailangan ba operahan to? Ano sabi, hindi, huwag agad magpapa-opera. Sabi po sa akin, pwedeng makukuha pa naman daw yan sa gamot. Ganon din po, yung sa puso naman, ang sabi po niya sa akin, normal naman daw po. Pero sabi niya, ipaano niya rin ako sa cardio. Yun, ang sa kanya, magpatingin ako sa cardio kasi internal daw po siya. Pero para sa kanya, normal naman daw po yun. Umaga, wala po yung sinasabi ng sister ko na may butas. Hay ko talaga to sister ko. Pero maigi pa rin po sa Monday. Dahil yun nga po yung internal po namin na doktor sa Monday pa ng 2 to 5 po yung clinic po niya. Doon ko talaga ipapabasa dahil kahit hindi naman po siya OB, hindi siya nababasa pa rin niya at napapaliwanag ng ayos. Tapos sa kanya ako inire-repair sa doktor na iyon. Kasi yung ngayon parang pahapyaw lang kasi internal nga daw po siya. Pero yung sa kanya, parang wala naman daw pong problema. Parang kung meron ay minor lamang na parang makukuha pa siya sa gamot. Tapos, yun nga po, alam niyo po, naisip ko, siguro kaya to nangyari sa anak ko, pero ayokong ganun ang nangyari kasi hindi talaga ako magpapa-check up dahil wala naman po kung ganung nararamdaman. Bagamat yung mga shinare ko sa inyo, mga ano lang po yung pamisa-misan, parang ganun, kinakabahan ako, parang pero sa akin, kagaya ng share ko nga po sa inyo, pag kinakabahan ako, may mga blessing na dumarating at totoo naman talaga na may mga blessing na dumarating na hindi ko inaasahan. Halimbawa, ngayon mamblema ka, halimbawa, mamblema ka ngayon sa pera. Tapos, may mga mabebenta ka, halimbawa, tatawag si ahente mo, oy may gustong tumingin ng ganyan. Ayun, 'di ba sabi ko nga po sa inyo, nagba-buy and sell din po ako. Tapos pinapaganda ko yung bahay, tapos ibebenta ko din po ito ng mahal-mahal, yung medyo maganda na yung presyo, yung mga ganon. Ayun, biglang may darating na ganon na magandang blessing mga bossing. May mga dumating na blessing. Ayun, kaya pagdating po sa usapin ng mga pampinansyal, masasabi ko lang, swerte talaga. Dahil yung mga sinishare ko po sa inyo ay ina-apply ko at talaga namang ang daming blessing na dumarating. Yun nga lang po, pagdating sa usapin ng kalusugan, yung binigla po kami kasi wala talaga sa isipan namin at nasa lahi din nga po namin ang may diabetes. Kaya yun ang nangyari po sa amin. Parang lesson po talaga sa amin. Minsan okay ako, kagaya ngayon, okay ako. Minsan naman sobrang miss ko yung aking anak. Ito pa mga bossing ko, ma-share ko lamang.